Morning. Good morning. Sorry ho at hindi ko na kayo naabisuhan pero nakita ko po ang post ninyo na nagko-congratulate kayo sa unang pagkakataon na ang OMSC nakapag-produce ng 4 na passers sa Civil Engineering Board. Magandang umaga po and congratulations Dr. Albert Idanyol. Salamat po, maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. Ano po ang pakiramdam at ano po ang journey? Live po tayo sa BFM, sir. Patawad po at napatawag kami without abiso dahil natutuwa kami sa post ninyo. Kumusta po ang journey ng engineering department sa pagpo-produce ng apat agad na bagong engineer, Dr. Idanyol? Opo. We are very blessed na meron tayong mga competent na mga faculty members na pinangungunahan ng ating magaling na dekana na isang doktor ng civil engineering na graduate sa De La Salle University. So, ang composition po ng faculty members natin ng College of Engineering ay napakaganda. Kaya po natutukan nila itong mga bata at nakapag-produce nga tayo ng 4 na mga bagong civil engineer sa ating Occidental Mindoro State College. Hindi naging madali ang journey dito kasi unang-una island province po tayo. Sa una ay nahirapan tayo magkumuha ng mga qualified na mga faculty members. So ang ginawa natin ay nagpaaral tayo at nagtanggap tayo ng mga visiting professors coming from other universities na para tumulong mapa-improve ang ating program. At nasabi po ninyo sa inyong post na nasurpass pa ninyo yung passing rate ng NCR. Totoo po ba ito, Doc? Opo, 31% lang sila. Kami ay 80%. Wow. So mataas po yan, mataas pong na performance. So almost 5 years ago na po kayo nag-start ng engineering course sa OMSC, Dr. Idanyol? Yes, sir. 5 years na kasi ito ay first batch na graduates namin na tinutukan din namin ang review ng mga bata na ito at natutuwa kami kasi imagine natin na sa province ng Occidental Mindoro, ang Occidental Mindoro State College ay nagpo-produce na ng hindi lang mga civil engineers pati mga licensed na mga architects. Yes. And ilan po lately ang mga estudyante ninyo na kumukuha na ng kursong ito at nagtitiwala sa OMSC system? Kasi ito po ay isang board program at medyo technical po talaga ito. Kaya very strict ang aming retention policy rito. Okay. So sa isang klase meron lang siguro kami 10 hanggang 15 bawat year level. Kasi pag hindi mayroon kaming tinatawag na qualifying. Pag hindi sila qualifying exam, pag hindi sila nag-qualify doon ay lilipat sila sa ibang program, hindi sila pwedeng magtuloy sa civil engineering program. So very strict dito at saka yung aming admission, kailangan meron silang mataas na grado galing sa senior high school para makapasok dito. Kasi dapat alagaan natin ang ating board performance, kaya po yun ang aming ginagawa. Paano po ito? Sikat ang OMSC. Baka dagsain po kayo. Alam po naman ninyo, ang client natin mahihirap pero matatalilong kabataan ng Occidental Mindoro. Ini-expect nyo rin po ba na sa enrollment or sa pasukan mas dadagsa pa ang mag-a-apply para maging estudyante ng engineering department? Opo, malaking posibilidad po yan kasi ito ay isang magandang performance. Ito ay nagsinasabi natin sa community na pwede na kayo dito mag-aral sa probinsya, wag na kayong lumabas. Yes. Kasi competent naman ang program, competent ang faculty, at ito na nga, may produkto na tayo. Ganun pa man, ay itutuloy pa rin natin ang pagiging stricto doon sa pag-admit. Kasi kailangan yon para ma-maintain ang performance na ito. Kasi hindi kami po, sa takbo na ito, hindi kami pwedeng bumaba sa 80%. Yes. Ito ang baseline na namin. Dapat sa susunod na mga exam, dapat mataas sa 80%. Yun ang ano diyan, yun ang pinakamalaking challenge sa amin ngayon. Kailangan hindi yan bumaba sa 80%. Dapat ma-maintain or malampasan pa niya. How much po ang mag-aral ng engineering sa katulad ng pampublikong paaralan ng OMSC Dr. Idanyol? Kasi ang mga nanay, tatay, interesado na much more sa kanilang mga anak. Magkano po ang ikangay ginugugol ng mga bata sa mga per semester sa inyo pong paaralan?
Kung pag-uusapan ng matrikula, ang tuition, libre po lahat yan. Oh, wow. Libre po ang ating College of Engineering. Ayan. Ang nagagastos lang ng mga bata dyan ay yung mga gamit na bibilhin nila na hindi naman kamahalan. Oh, yeah. Libre po, wala pong bayad ang College of Engineering or ang Civil Engineering Program sa Occidental Mindoro State College. Aha. Pasok po siya sa free higher education. Wow. Doc, we will not get much of your time. May mensahe ho ba kayo sa mga estudyante nyong nakapasa, at the same time sa mga magulang at komunidad, at the same time ang inyo pong mensahe sa Occidental Mindoro na sa liderato po ninyo ay na-achieve ninyo yung pinaka-culmination ng lahat ng inyong pangarap, nasa inyo po ang pagkakataon. Maraming salamat po. Unang-una gusto kong i-congratulate ang ating mga estudyante. Maraming salamat sa inyong pagbibigay karangalan sa paaralan. At gusto ko rin pasalamatan ang mga magulang na nagtiwala sa paaralan. Gusto ko rin i-congratulate ang aming Dean ng College of Engineering, si Engineer Enriquez, at ang mga faculty members, ang administrative staff ng buong Occidental Mindoro State College. Dahil sa ating pagtutulungan, ito ay magandang nagtagumpay tayo sa ating programa na ito. At sa mga taga-Occidental Mindoro, pwede kayong mag-enroll ng Civil Engineering Program sa Occidental Mindoro State College, magpa-admit at mag-qualify para makapasa din sa darating na mga panahon. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat po si Dr. Albert Idanyol, OMSC President, na kasama po natin sa ating palatuntunan. Wow! Talagang record-breaking na after ipanganak ang tinatawag nating engineering course sa OMSC, umani na sila ng tagumpay. Umani na sila ng ikangay mga estudyanteng nagdala ng corona na ang mga Mindoreño, ang paaralan, yung perfect formula ay nakaproduce ng good result, na nakapag-produce na naman tayo ng mga professionals na maglilingkod sa atin. At malaking hamon sa mga bating engineers na tumulong sa bayan at lalawigan sa pagpapaganda ng mga kalsada, paggagawa ng mga magagandang gusali, paggagawa ng magagandang tulay, paggagawa ng magagandang irigasyon, paggagawa ng magagandang bahay, pagre-repair ng mga naunan ng mga infrastruktura, mangarap makatulong sa pamilya at higit sa lahat sa bayan. Nakakatuwa na sa isang banda din, halos libre pala ang pag-aaral sa OMSC. Kaya with that, ay alam mo, maraming gusto, maraming nangangarap, pero mahal, lalong-lalo ng manirahan sa Metro Manila. Pero ang sinasabi nga ni Dr. Albert Idanyol, mataas po talaga ang qualifications. Kailangang ipasa mo ang mga examinations ng OMSC, at kung hindi, i-repair ka na lamang sa ibang mga courses o disciplines para mag-aral. Kasi they mean to really accept only the best of the best. Ayaw nilang magsayang ng oras sa hindi makakapasa. Mahirap po yun. Although everybody can dream, but they are only cater for those who are qualified. Kasi sayang ang panahon, magiging estudyante ka pero hindi ka magiging lisensyado, para ke? Ano pa ang silbi kung hindi makakapasa? At pag inadmit ka nila, good as saying that you are almost there kasi magaling ka. Ang pagkuha ng board exam ay halos parang formality na lang. Yeah, ano? And ibig sabihin, that's it. That siyempre, kino-congratulate ni Dr. Idanyol ang dean nila na si Engineer Enriquez. And of course, sa simpleng interview natin na meron tayo kay Dr. Idanyol, ay talagang ang pagkakaroon ng mga qualified professors, instructors, ang challenge nila. Kasi hindi mo agad-agad makukuha yun sa probinsya. Pero upon collaboration with the great professors, teachers, instructors ng iba't ibang mga lugar sa Pilipinas, especially Metro Manila, nagkaroon ng magagandang scheme para maimbitahan ito, at nag-work yung formula, and this is it. They produced 4 graduates. So to Engineer Michelle Enriquez, the Dean, the President of OMSC, ay nagko-congratulate sa inyo. Mabuhay kayo. Meron din katulad ni Elsien Jetsong Francisco,
Ano namang course ito? Pharmacist naman. Talaga. Ay, talagang iba pa rin ito. Congratulations sa inyo. At kay Pelisa Roldan Terry at Francis Neal, congratulations sa inyo. At ito yung OMSC students. Babasahin na natin kung sino-sino ang mga nakapasa. Meron na lamang po tayong 9 na minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Pasado